Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi talaga maiiwasan ng stress. Dahil sa iba't ibang hamon ng buhay, maging ang ating isipan ay naaapektuhan na rin. Napansin nyo ba, bakit may mga taong kahit nasa gitna ng matinding stress, nananatili pa rin silang kalmado? Ayon sa psychology, ang tawag dito ay emotional regulation o ang kakayahang kontrolin ng iyong emosyon, imbes na ikaw ang kontrolin nito. Welcome kaibigan! Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano manatiling kalmado at emotionally stable kahit stressful ang buhay. Ayon sa psychology, may mga simpleng paraan para makontrol ang emosyon at makagawa ng mas malinaw na desisyon kahit nasa gitna ka ng matinding pressure. Kaya kung gusto mong maging mas matatag sa anumang sitwasyon, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa psychology, love insights, at self-improvement. Narito ang ilan sa mga psychology-based techniques upang manatiling kalmado at emotionally stable kahit stressful ang buhay. Una, huwag mag-react agad, matutong mag-pause. Kapag may nangyaring hindi maganda o nakaka-stress, natural lang na makaramdam ng galit o pagkainis. Pero huwag mong hayaang ang emosyon ang mangibabaw sa bawat desisyon. Kapag may nabasa kang text o chat na hindi mo nagustuhan, natural lang na mainis o uminit ang ulo. Pero sa mga sandaling iyon, mas mabuting huwag agad sumagot. Hintayin mo munang lumamig ang ulo bago sumagot. Huminga ng malalim at bigyan ng sarili ng pagkakataong makapag-isip ng maayos. Ang galit ay panandalian lang. Maaaring lumipas ito bukas o sa makalawa. Pero ang mga masasakit na salitang nabibitawan natin sa gitna ng matinding emosyon ay hindi basta-basta nakakalimutan o nabubura sa isipan ng isang tao. Pangalawa, ang sikreto laban sa overthinking, huwag mag-assume agad. Huwag mong i-personalize ang lahat. Kapag ang katrabaho mo ay hindi masyadong friendly o ang kaibigan mo ay hindi nakaka-reply agad, hindi ibig sabihin na galit sila sa'yo. Baka may pinagdadaanan lang o may pinagkakaabalahan. At hindi lahat ng tao ay available 24/7. Sa psychology, ang tawag dito ay personalization. Isang cognitive distortion kung saan masyado nating pinapersonal ang mga bagay-bagay o iniisip natin na tayo ang dahilan ng bawat negatibong sitwasyon kahit wala namang sapat na basehan. Kapag tinigilan mo ang ganitong pag-iisip, mas mapoprotektahan mo ang iyong peace of mind. Gagaan ang iyong pakiramdam at higit sa lahat, maiiwasan mo ang labis na pag-overthink. Kaya bago ka magtampo o mag-react, ipaalala mo sa sarili mo, hindi lahat ng bagay ay umiikot sa'yo. Huwag kang gumawa ng kwento sa isip mo hanggat hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Pangatlo, bantayan ang iyong mental diet. Kung ang kinakain mo araw-araw ay puro junk food sa halip na masustansiyang pagkain, malamang na magkasakit ka. Ganun din ang iyong isip. Kapag puro negatibong impormasyon ang pinapakain mo rito, mas madali kang ma-stress, mag-alala, at mag-overthink. Sa psychology, ang mga impormasyong palagi mong binabasa, pinapanood, at pinakikinggan ay may malaking epekto sa iyong emosyon at pananaw sa buhay. Bawasan ng screen time. Maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapagaan ng iyong loob. Piliin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at positibong pananaw sa buhay. Pang-apat, ang reset button ng iyong isip. Simple lang itong pakinggan pero malaki ang epekto nito. Sa psychology, ang malalim at mabagal na paghinga ay nakakatulong na pakalmahin ang katawan at mabawasan ang stress response.
Kapag nakakaramdam ka ng matinding pressure o sobrang bigat ng nararamdaman, subukan mong huminga ng dahan-dahan. Huminga ng malalim, sandaling pigilan ang hininga, saka dahan-dahang ilabas. Hindi nito agad mababago ang problemang kinakaharap mo, pero mababago nito ang paraan ng pagharap mo rito. Kapag kalmado ang iyong isip, mas nagiging malinaw ang iyong pananaw at mas madali kang makapagdesisyon ng tama. Panglima, palitan ng bakit ako ng ano ang pwede kong gawin. Kapag nakakaranas ka ng dagok o matinding stress, natural lang na itanong sa sarili mo, bakit ako? O bakit ito nangyayari sa akin? Pero sa psychology, mas nakakatulong ang mindset na nakatuon sa solusyon kaysa sa paulit-ulit na pagkuwestiyon kung bakit dumating ang pagsubok sa buhay mo. Sa halip na magmukmok, subukan mong baguhin ang tanong sa isip mo, ano ang pwede kong gawin ngayon para mapabuti ang sitwasyon? Sa simpleng pagbabago ng tanong, nagbabago rin ang direksyon ng iyong pag-iisip. Sa halip na maubos ang lakas mo sa pag-aalala, mas makakapag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Pang-anim, alagaan ang iyong isip at katawan. Ang emotional stability ay hindi lang tungkol sa takbo ng iyong isip. May malaking koneksyon din ito sa iyong pisikal na kalagayan. Kapag kulang ka sa tulog, pagod ang katawan, o hindi ka nakakapagpahinga ng maayos, mas madali kang ma-overwhelm ng iyong emosyon. Kaya naman, huwag mong baliwalain ang simpleng self-care. Ang sapat na pahinga, tamang nutrisyon, at pagkakaroon ng healthy routine ay makakatulong para manatiling balanse ang iyong katawan at isip. Kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, binibigyan mo rin ang iyong isip ng lakas upang manatiling kalmado at matatag. Pangpito, practicein ang emotional labeling. Kapag nagpapanik ka o nakakaramdam ng matinding stress, huwag mong agad labanan ang iyong nararamdaman. Ayon sa psychology, ang pagkilala at pag-amin sa iyong emosyon o tinatawag na emotional labeling ay nakakatulong para maunawaan mo ang iyong nararamdaman at mas makontrol ang iyong reaksyon. Halimbawa, sabihin mo sa sarili mo, naiinggit ako ngayon. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Nasasaktan ako sa sitwasyong ito. Sa pagkilala sa emosyon mo, nababawasan ang bigat nito at mas nagiging malinaw kung ano talaga ang iyong nararamdaman. Tandaan, ang pag-amin sa iyong emosyon ay hindi kahinaan. Ito ang unang hakbang para lalo mo maintindihan ang sarili mo at matutunang kontrolin ang iyong reaksyon. Pangwalo, okay lang na hindi ka okay. Ang pagiging emotionally stable ay hindi nangangahulugan na lagi kang masaya o wala kang nararamdamang lungkot, pagod, o pagkabigo. Ayon sa psychology, ang tunay na emotional strength ay hindi ang pagpapanggap na okay ka palagi, kundi ang lakas ng loob na tanggapin na may mga araw na hindi maganda ang iyong pakiramdam o hindi ka okay. Kapag sinabi mo sa sarili mo, hindi ako okay ngayon, at okay lang yon, hindi ka sumusuko. Sa halip, binibigyan mo ang sarili mo ng sapat na oras para magpahinga, magpalakas, at muling bumangon. Ang buhay ay parang isang roller coaster. Minsan nasa itaas ka, at minsan naman ay nasa ibaba. Bilang isang tao, normal lang na makaramdam ng lungkot, pagod, at sakit. Pero hindi mo kailangan maging perpekto o magpanggap na palagi kang okay. Bigyan mo ang sarili mo ng sapat na panahon para magpahinga, magpalakas, at muling bumangon. Pangsyam, tanggapin na hindi mo kontrolado ang lahat. Isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo sa psychology ay ang acceptance o pagtanggap. Hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao at hindi mo rin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay mo o sa buhay ng iba.
Pero ang kaya mong kontrolin ay kung paano ka tutugon sa bawat sitwasyon. Kapag tinanggap mo na may mga bagay na wala sa iyong kontrol, mas nababawasan ng stress, frustration, at labis na pag-overthink. Doon nagsisimula ang tunay na katahimikan ng isip at emotional stability, hindi sa pagkontrol sa lahat ng nangyayari, kundi sa pagkontrol sa sarili mong reaksyon. Pangsampo, piliin ang katahimikan kaysa drama. Huwag mong ubusin ang enerhiya mo sa pakikipagtalo. Tandaan, hindi lahat ng ingay ay kailangang patulan. Sa psychology, ang pananahimik ay hindi tanda ng kaduwagan. Ito ay tanda ng kapangyarihan. Ipinapakita nito na ikaw ang may kontrol sa emosyon mo at hindi ang ibang tao. Ang totoong matatag, hindi sumasabay sa sigawan. Mas pinipili nilang manahimik dahil alam nilang mas mahalaga ang kanilang kapayapaan kaysa sa panandaliang panalo sa argumento. Tandaan kaibigan, ang pagiging kalmado at emotionally stable ay hindi nangyayari ng buong magdamag. Isa itong kasanayan na unti-unting nadidevelop sa pamamagitan ng tamang mindset, tamang reaksyon, at araw-araw na pagsasanay. Hindi mo man makontrol ang lahat ng unos na dumarating sa iyong buhay, ikaw pa rin ang may kontrol kung paano ka tutugon sa mga ito. At sa bawat pagkakataong pinipili mong kumalma kaysa magpadalos-dalos, mas lalo mong napapatibay ang iyong isip at emosyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at pakion na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.